Good evening to all of you, my brothers and sisters. We are gathered here again to give honor to our God the Father in heaven and our Lord Jesus Christ. Please read with me Psalm 116, verse 1 to 2. I love the Lord, for He heard my voice. He heard my cry for mercy. Because He turned His ear to me, I will call on Him as long as I live. Obeying and worshiping are our ways of showing our love for God. God revealed Himself to us through the many attributes He has. And as we continue our journey on earth, He also continues to faithfully make us experience His goodness, mercy, and grace. We are never alone in all our trials, but His promise to be our Emmanuel remains. So with that truth, let us come and worship Him, for He is the only one who truly deserves our highest worship. Blood and righteousness, I dare not trust the sweetest friend, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, weak made strong in the Savior's love through the storm. He is Lord, Lord of all. When darkness seems to hide His face, and I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. My anchor holds within the veil. Christ alone, cornerstone, the weak made strong in the Savior's love. And through the storm, He is Lord, Lord of all. Christ alone, cornerstone, the weak made strong in the Savior's love. Through the storm, He is Lord, Lord of all. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope
your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus. All the fear and all anxiety, to every soul held captive by depression, I speak Jesus. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. 'Cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Shout it out, Jesus. Oh, speak the name, Jesus. What a beautiful. Good evening, church. Let us pray for our tithes and offering. Lord God, thank you po sa oras na to. Salamat po sa bawat tao na nakikinig at pumupuri sa iyo, Panginoon, ngayong gabi. Panginoon, patuloy niyo pong i-bless yung bawat tao na nandirito ngayon, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa blessings na yung binigay, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa lahat ng binigay nyo, sa lahat po sa pang-araw-araw namin, Panginoon. Lord, sa kabila po nun, binabalik po namin itong tithes and offering, Panginoon. Lord, which is na ito po ay nararapat, Lord, para sa iyo, Panginoon, para po magamit sa mga gawain po ng simbahan, Panginoon. Lord God, bless every people na magbibigay, Panginoon, and even yung hindi rin po makapagbigay ngayon, Panginoon, i-bless niyo pa rin po sila, Panginoon. Hallelujah.
Lord, ikaw na po ang bahala sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, inaalay ko po ang buhay ng bawat isa sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aming guidance, Panginoon. Lord, thank you. In the name of Jesus. Amen, Lord. Magandang gabi po mga kapatid natin sa TLA Grace Christian Church. Sa gabi po na ito, tayo po ay magtutuon ng pansin sa napakahalagang maliliit na hakbang natin po patungo po sa paglilingkod natin sa Panginoon. Marahil narinig na po natin yung sikat na kasabihan na a journey of 1,000 miles begins with a single step. Totoo po na ito na lalo na po sa ating pong pananampalataya. Ang maliliit po nating mga hakbang na ating pong ginagawa na may sa ating pong mula sa ating puso na paglingkod ay maari po itong magbunga ng malalaking bagay, lalo na po sa ikayuluwalhati ng ating pong Panginoon. So, ngayon pong gabi na to, ang ating pong title ay One Small Step, The Impact of a Servant's Heart. At ang ating pong scripture ay matatagpuan po natin sa John chapter 13 verses 1 to 17. But our key verse is on chapter 14, which says, "If the Lord your God and teacher have washed your feet, you also ought to wash one another's feet." Ang ito pong maliit na hakbang na to ay nag-uugat po or rooted in love and humility. And it can create a profound impact on others and glorify God. Even to the simplest service, when done with a servant's heart, can be a step toward transforming lives and expanding God's kingdom. So let me go to our first point. It says, the example of a humble service. So sa ating pong binasa, it speaks about Jesus washing of feet. No? So Jesus washes the disciples on John chapter 13 verses 1 to 5. Si Jesus po, bagamat po ay Panginoon at Guro, nagpakababa po siya at naghugas ng kanyang mga alagad. Isa po kasi itong gawain para lamang po sa mga alipin noong panahon na yon ni Kristo. Sa kultura po kasi ng mga Hudyo, ang panghuhugas ng paa ay isang mababang uri ng paglilingkod. Actually, yun po yung pinakamababang uri ng paglilingkod ng panahon na yon. At noon po, ang mga tao po kasi ay nagsusuot ng sandalyas o mga sandals at naglalakad po sa maaalikabok na kalsada. Hindi po kagaya ngayon na konkreto na po yung ating tinalakaran. Kaya kapag po sila po ay dumadating sila sa mga tahanan, ang pinakamababang alipin ang naatasan po na sila po ang magugas ng mga paa ng mga bisita. Gayunpaman sa pagkakataon ito, si Jesus po ang gumanap mismo. No? Siya po humawak ng tuwalya at nagsimulang magugas po ng mga paa ng kanyang mga alagad. At ito po yung napakaradikal na hakbang na naibigay po ng bagong kahulugan sa konsepto ng paglilingkod. So, ang ginagawa po ni Jesus, o yung ginawa ng ating pong Panginoon Jesus, hindi lamang po isang simpleng pisikal na gawain, kundi isang makapangyarihang simbolo ng kanyang pagpapakumbaba at pag-ibig. Isipin po natin kung papaano kaya hindi ginawa ni Jesus ito. No? Ipinakita niya na walang gawain na napakababa para sa isang pusong naglilingkod. So ang bawat hakbang ng pagpapakumbaba ay hakbang patungo po sa ikakaluwalhati po ng ating pong Panginoon. No? So, siya po ay naglingkod para sa paraan na para sa karamihan ay nakakahiya at hindi po karapat-dapat sa kanyang kalagayan. Ipinakita po kasi ng ating po Panginoon ang tunay na paglilingkod ay hindi po base sa laki
o sa liit ng ating pong gawain, no? Kundi sa intensyon ng pagmamahal na nasa likod ng ating pong ginagawang paglilingkod. So ang mga lagad po ay namangha, no? At nabigla sa ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. Maaring tanungin natin ang ating pong mga sarili sa gabing ito, paano natin ipapakita ang ganitong uri po ng pagpapakumbaba sa ating buhay? Sa simpleng gawain tulad po ng paghugas ng pinggan, pagtulong sa kapwa, o pag-alay ng oras para sa iba. Nagagawa po natin ipahayag ang ating pusong naglilingkod. Ang bawat munting hakbang, yung malilit na hakbangin natin, mga small things na ginagawa natin, na ating pong ginagawa, ito po ay pag ginawa natin to na may pagpapakakumbaba, ay maaring maging daan po upang mas malaki po ang magawa para po makilala ang ating pong dakilang Diyos na nagmamahal po sa ating lahat. So, dito po sa John, pagpapatuloy po ng ating konteksto sa John 13 verses 6 to 11, maunawaan po natin yung tunay na paglingkod or understanding the true nature of service. So sa bahagi po kasi ng talatang ito, ipinakita ni Jesus kay Pedro ang malalim ng kahulugan ng paghuhugas po ng paa. Nung si Pedro po kasi ay dumating kay Jesus, siya ay nagkaroon po ng reaksyon. So bawat isa po na mga alagad ay hinugasan niya. At nang siya po ay natapat na kay Pedro, no, nagkaroon po ng reaksyon ng pagtanggi si Pedro. At sabi niya po, huwag mo po akong hugasan ng aking mga paa at kailanman. Pero si Jesus po ay tumugon dito. Sabi niya, kung hindi kita huhugasan, wala kang bahagi sa akin. Nakita po natin sa John chapter 13 verse 8. At ito hindi lamang po tungkol sa pisikal na kalinisan, kundi sa simbolo rin po ng espiritual na kalinisan at pagmamahal. Ipinapakita po kasi ni Jesus ang tunay na paglilingkod ay nagdadala sa espiritual na kahulugan at kaugnayan. So sa pamamagitan po ng paghuhugas ng paa, si Jesus ay nagpapakita ng kanyang pagnanais na linisin hindi lamang ang ating pong katawan, kundi ang ating pong mga kaluluwa. Ito po ay nagpapahayag sa atin ng isang mensahe na tayong lahat ay nangangailangan ng kalinisan mula sa ating pong mga kasalanan. At ito po ay posible lamang sa pamamagitan ni Kristo. Ang gawain ito ay nagtataguyod ng kaugnayan ng pagtutuwid ng ating pong relasyon ng bawat mananampalataya sa ating Panginoong Hesus. So sa bawat hakbang ng paglilingkod, pinapalakas po natin ang mga spiritual na ugnayan at pananampalataya. So ano po yung ang pinatutungkulan po nitong ating pong tinatalakay ngayon? Yung pong pagtanggi ni Pedro ay nagpapakita ng maling pagkaunawa sa tunay na kahulugan ng paglilingkod at kalinisan. Siya po kasi ay nakatuon lamang sa pisikal na gawain at hindi sa espiritual na simbolismo nito. Nais kasi ni Jesus na ipaabot kay Pedro at sa mga alagad ang kanyang ginagawa ay higit pa po sa simpleng gawain. Ito ay isang halimbawa ng paglilingkod na nag-uugat mula sa kanyang pag-ibig at pagpapatawad ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya po mga kapatid, ang bawat hakbang ng paglilingkod ay hindi lamang po pisikal na gawain, kundi pagkilos mula sa pusong puno ng pagmamahal at pagmamalasakit sa iba. Ang bawat munti po nating hakbang na paglilingkod, maliit man, gaano man kasimple ang ating pong ginagawa sa church, kahit man ito po ay parang halos wala lang naman sa iba, ito po ay maaaring magdala po ng kalinisan at kaginhawaan sa iba. Kapag po tayo naglilingkod, tayo po ay nagiging daluyan ng pag-ibig at kagandahang loob ng Diyos. Tulad ni Jesus, tayo ay tinatawagan na maglingkod na may pagpapakumbabaan at pagkilala ng ating paglingkod ay nagbibigay kapurihan sa ating Panginoong Hesus. So sa pangalawang point po natin, the power of small acts.
yung pong small acts can have a big impact. Sabi po sa John chapter 13 verses 12 to 15. Yan po ang atin pong tatalakayin. Matapos po kasi magugas ng mga paa, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na tularan ang kanyang ginawa. Sabi po sa John chapter 13 verse 12 to 15, when he had finished washing their feet, he put on his clothes and returned to his place. Do you understand what I have done for you? He asked them. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that is what I am. Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you should also wash one another's feet. I have set you an example that you should do as I have done for you. Ang simpleng hakbang ng paghuhugas ng paa ay nagdadala po ng mensahe at pag-ibig at pagkakaisa. Ipinakita po kasi ni Jesus ang tunay na liderato na ay hindi lamang po nakikita sa dakilang gawa, kundi sa maliliit na mga actions ng paglilingkod na nagbubuklod sa atin bilang isang community. Mga kapatid, sa ating pong buhay, gaano man po kaliit ang ating pong nagagawa, ito ay may malaking epekto. Kahit na tayo po ay ayos lang po ng mga sobre, ng ating mga offering, taga-kamay ng mga taga-bati, no? Pakikipagkamay natin sa mga bisita, sa pagtanggap natin sa mga bagong mananampalataya, o simpleng mga ginagawa natin po na pagbibilang ng mga pera. So anuman po nagawain natin, gaano man kasimple ito po ay nagbibigay ng malaking hakbang upang magdala at ng pagbabago sa mundo. Sa totoo lang po, ang bawat simpleng tulong, ngiti, o pagbibigay ng oras ay maaring magbigay po ng pag-asa at inspirasyon sa iba. Ang isang simpleng kilos ng kabutihan ay maaring magpabago ng isang araw ng isang tao at maging simula ng pagbabago ng kanilang buhay. So, yung pong pagsihugas po ng paa sa kontemporanong panahon po natin, sa ating modernong panahon, ang pagpapakumbaba sa tahanan. Minsan po ang simpleng paghugas ng pinggan o pagtulong sa gawain ng bahay ay maaring magpakita sa atin ng pag-ibig at malasakit sa atin sa ating pong mga mahal sa buhay. Even po yung paglilingkod natin sa komunidad, lalo po yung ating gustong mangyari na ating church na nagkaroon po tayo ng outreach. So tayo po ay nagkaroon po tayo ng pagkakataon na maging makabahagi po sa Brigada Eskwela. So ito pong pag-aalay ng oras sa mga pangangailangan o pagtulong sa mga outreach program ay simpleng pakikinig sa mga may pinagdadaan ng mga buhay ng mga tao ay maaaring magdala ng malaking pagbabago. Naging po yung mga simpleng gawain na may malaking epekto. Yung pagbibigay lang po ng ating pong mga panahon, yung paglalaan ng oras sa mga kinig ng ating pong mga kaibigan, kapamilya, kapatid sa pananampalataya, no? Yung simpleng tayo po ay naging tenga, naging balikat para sa mga gustong umiyak o actually shoulder to cry on, no? So, yung pong munting action po na yan ng kabutihan ay pagtutulong lalo na sa mga hindi natin kakilala, ay tulad po ng pagtawid ng matatanda sa kalsada o pagbibigay ng pagkain sa mga nagugutom ay nagpapalaganap po ng pag-ibig at pagmamalasakit sa Diyos. Maging po yung pagtuturo at ng halaga ng maliit na gawain sa mga kabataan. No? Ipakita sa mga kabataan ang bawat simpleng gawain sa mga anak po natin, sa mga pamangkin natin. No, ang mga pagpapakita po ng mga kabutihan o mga positibong epekto, turuan po natin sila na gumawa ng mabubuti sa kanilang mga kapwa. And of course, no, dito rin po sa we need to serve with genuine heart.
So sabi po sa Mark 9:41, no, tandaan ninyo ang sino mang magbibigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko, ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Dito po sa Marcos 9:41, nagpapakita na ang bawat maliit na hakbang, kapag ginawa natin po ng buong puso, no, para sa Diyos, ay kinikilala at pinagpapala po ng ating pong Panginoong Diyos. Ang isang basong tubig ay tila walang halaga sa atin, di po ba? Ngunit sa konteksto ng kaharian ng Diyos, ang bawat maliliit na hakbang na puno ng pagmamahal ay nagdadala ng dakilang pagbabago. Kaya pinapakita po nito ang ating po mga aksyon, gaano man po kaliit, ay may mahalaga pong papel na ginagampanan sa ibang tao. Kapag tayo po naglilingkod ng buong puso, no, at sincero po tayo, hindi lamang po pinaparamdam natin ang presensya ng Diyos sa iba, kundi tayo rin po ay nagiging instrumento ng kanyang kagandahang loob at pagpapala. Ang isang munting hakbang ay maari magdulot ng dakilang pagbabago sa buhay ng iba at sa atin din po. So ano po yung mga pwede natin gawin dito? Sa ating pong pagtatapat sa maliit na gawa, simpleng pagtulong sa kapwa, pagtawag sa ating mga mag-anak upang kamustahin, yung pagbibigay ng ngiti sa mga sa mga nadadaanan po natin, yung just showing a smile to them, it gives light and hope. Yung pagiging instrumento rin po ng pagbabago. Yung pagsisimula na tayo po yung pinagsisimulan ng mga positibong pagbabago kung saan man tayo po naroon. Kahit po sa trabaho natin, kahit ang lahat ay tila po negative ang tanaw nila sa nangyayari, pero still stay on a positive manner, mahahawaan po natin ng mga tao. Ganun din po, kahit po ako ay nasan po ako naroon, I make sure na I shed a light to those people na nawawalan po ng pag-asa. Marami po ang pagkakataon, I just, want to say it, kahit po yung nasan po ako sa ICCT, nasan man po ako napunta na mga trabaho, I make it a point na yung buhay ko po, na bagamat may mga hindi magagandang mga balita o mga pagbabago na gaganap sa ating kumpanya, pero tayo po ay instrumento ng ating po Panginoon, tayo po ang maghahatid ng mga kaliwanagan o pag-asa at magandang pagtanaw sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid. So that is also a one way to become a servant of God. And lastly, of course, walking the extra mile. Kasi ito po yung ating series at yan po tayo, tatapusin po natin ngayong gabing part 2, no? So, syempre po sa ating po mga maliit na bagay na hakbangin na to, there's beyond expectations, no? Doon po sa Matthew 5:41, sabi po doon, if anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. So, sa panahon po kasi ng Panginoong Jesus, may isang batas ang Imperyong Romano, the Roman Empire. They have a law na nagbibigay po ng karapatan sa isang Romano sundalo na ipilit sa isang Hudyo ang pagdadala ng kanilang mga gamit o kargamento hanggang sa 1 milya. Ito po ay sapilitan na serbisyo na hindi po makatarungan at madalas kinamumuhian ng mga Hudyo. Ngunit si Jesus ay nagbigay po ng kakaibang pananaw. Kapag sapilitang pinapasan ka ng 1 milya, voluntaryo mong idagdagan ito ng 1 pang milya. So sa paglalakad ng dagdag ng yung pong walking na another mile, no, ipinapakita po natin yung diwa ng tunay na paglilingkod ay hindi po makasarili at handang magsakripisyo. So pinapakita po natin na tayo ay nagbibigay ng higit pa. So ang paggawa nito ay nadagdadala ng kapayapaan at nagpagkakaisa at inspirasyon sa tao na nasa paligid po natin. Kaya po, ano po ang pwede natin gawin, no? So, yung pong walking in an extra mile sa ating pong araw-araw na buhay, sa ating pong tahanan.
sa pagbibigay po ng dagdag na oras at atensyon sa ating pong pamilya. Kahit na po pagkatapos po ng mahaba at nakapapagod na araw, ang paglaan po ng oras sa pagdalo ng mga simpleng kwento ng ating pong mahal sa buhay. Mga problema na pakikinggan po natin ay sa pong paraan nagpapapakita ng ating pong pagmamahal. Sa ating pong trabaho, yung pagtulong sa ating pong mga office mate, no? Sa kanilang mga gawain, yung pag-alok na tayo po ng simpleng pagsuporta sa kanila. Hindi po ito bahagi ng ating pong responsibilidad, pero ang pag-abot ng tulong kahit na wala ito sa ating job description ay nagpapakita sa atin ng ating pong pusong mapaglingkod. Sa ating pong community, sa pagsali po sa voluntaryo na gawain at proyekto sa ating pong outreach. So, good thing po ang ating pong church ay may initiative po to reach out our community. So, tayo po ay makiisa. Tayo po ay bahagi tulad po ng pagtulong sa may mga sakit, pagbibigay ng libreng serbisyo ng sa mga nangangailangan, o yung pag-alay ng oras para po sa outreach program, o yung pag-volunteer na tayo po ang yung sasakyan ng gagamitin, yung ating mga kagamitan ng gagamitin para sa outreach. And that means doing ng extra mile. So, alam niyo po, ito po mga simpleng bagay na to, mga simpleng step na to, it can create ripples of change. So, yung alam niyo po yung sa tubig, pag nagbato ka ng bato, no, di po ba may nagre-ripple siya na yun. Sa isang bato lang na maliit, yung kanyang action, no, it goes beyond, dun sa, further. No, yun po yung mga simpleng binigay natin yan. It ripples it create ripples of change even through eternity. Sabi po sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Ang bawat isa po ay binigyan po ng kaloob ng dapat natin gamitin. I do believe, no, wala pong Kristiyano, wala na zero gift from the Holy Spirit. Tayo po ay binigyan ng kaloob at kakayanan na makapaglingkod sa iba. Bilang mabuting katiwala ng iba't ibang biyaya ng Diyos. Ang ating pong mga kaloob na talento ay hindi para po sa ating kapakinabangan lang, kundi para sa ikabubuti ng iba at ng ating pong community. Ang munting hakbang na ito na kapag pinagsama-sama ay nagiging daloy ng pagbabago. Ang isang maliit na hakbang, yung ng paglingkod, ay maaring magsimula ng alon na kagandahan at pagbabago sa buhay ng marami. Yung simpleng gagawin lang po natin na pakikibahagi sa outreach program, yung akala mo simpleng pagsama lang, yung akala mo simpleng pakikamay o ngiti mo o pag-abot mo lang ng dalawang ng mga tinapay na extra mong baon, alam niyo po, it can create ripples of change. So, ating pong talento ay kaloob ng mga biyayang dapat natin pong ipamahagi. Ang bawat maliliit na gawain ng kabutihan, kapag pinagsama-sama ay nagdudulot po ng malaking pagbabago. Isipin po natin ng isang maliit na bato na itinapon sa tubig. Ito po ay lumilikha ng maliliit na alon at unti-unting lumalaki at umaabot na mas malawak na sakop. Gayun din po ang ating pong munting gawa ng kabutihan. Ang bawat maliliit na hakbang na paglingkod natin ay nagiging bahagi ng mas malaking layunin ng Diyos. Sa ating pong pagtahak ng dagdag na milya o ng extra mile, nasasabi na po natin, yung pag-alay natin ng ating mga kaloob sa paglilingkod, nagiging instrumento po tayo ng Diyos sa pagbibigay ng pag-asa, kapayapaan, at pagbabago ng buhay ng iba. Ang ating pong mga gawain, gaano man po kaliit, ay nagiging ilaw na nagbibigay ng liwanag at daan para po sa iba. Hindi natin maaring mabaliwala, no, ang kapangyarihan at namunting kabutihan sapagkat ito po ay may kakayahang baguhin ang takbo ng mundo.
So, kailangan lang po natin ay kilalanin at gamitin ang ating pong mga talento. Alamin natin kung ano ang ating pong kaloob. Tukuyin ang ating pong talento, ang ating pong kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Ito'y maaaring nasa larangan ng musika, pagtuturo, pagluluto, o kahit simpleng gawaing bahay. Ano man ito, gamitin natin upang makapaglingkod sa iba at ipakita ang kabutihan ng Diyos. At maging po tayong inspirasyon sa iba. Ang pagpapakita po ng mabuting halimbawa sa pamamagitan po ng ating gawaing paglilingkod. Nagiging inspirasyon tayo ng iba na magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Ang ating pong dedikasyon, pagtahak sa extra mile na to ay nagiging gabay para sa iba pang masumpungan nila ang halaga ng kanilang sariling kakayahan. So in conclusion po, mga kapatid, ang isang maliit na hakbang na puno ng pagmamahal at pagpapakumbaba ay may kapangyarihan baguhin ang mundo. Tularan po natin si Jesus na nagpakita po ng halimbawa ng tunay na paglilingkod. Huwag po natin maliitin ang halaga ng ating pong munting mga ginagawa. Dahil ang bawat hakbang ay isang mahalagang bahagi ng ating pong misyon bilang lingkod ng Diyos. So inanyayahan ko po kayong lahat na mag-isip ng isang maliliit na hakbang para na maaari pong natin gawin ito upang makatulong sa paglingkod sa iba. At ngayong linggong ito, maging ito man po sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, o sa mga strangers, patandaan po natin, ang bawat maliit na aksyon ay may potensyal na magdulot ng malaking pagbabago. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat po sa inyong halimbawa na tunay na paglilingkod. Turuan mo po kami na maging mapagkumbaba at puno ng pagmamahal sa aming mga paglilingkod sa iba. Gabayan mo kami sa bawat maliliit na hakbang na aming pong gagawin upang makapagdulot ng liwanag at pag-asa sa aming kapwa. Amen. Ngayon po, mananalangin po tayo sa families, church, and nation. Let us all pray for the families. Panginoon, sa oras na ito, pinapanalangin po namin ang aming mga pamilya. Lord, we lift up each family represented here today or tonight. We pray that you bless every member with love, unity, and understanding. Tulungan niyo po kaming maging matatag sa gitna ng mga pagsubok ng hamon ng aming pong hinaharap. May you fill our homes with peace, we enjoy, and each family member grow closer to you and to each other. Pinagdarasal po namin na aming mga magulang na sana'y bigyan niyo po sila ng karunungan at lakas upang magampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Help them to guide their children with love and discipline. And may they be examples of your grace and mercy. Para naman po sa mga anak, hinihilin namin na kayo po ang magbigay sa kanila ng pagkakaintindihan at respeto sa kanilang magulang. Grant them obedience and kindness, and may they grow to become individuals who honor you in all their ways. Let us pray for TLA Grace Christian Church. Aming Diyos, pinapanalangin po namin ang aming pong simbahan ng TLA Grace Christian Church. We ask you, Lord, we ask for your continued guidance and blessings upon our leaders, pastors, and all members of the congregation. Tulungan ninyo kami na maging liwanag at asin ng sanlibutan upang maging inspirasyon at saksi ng inyong pag-ibig at katotohanan. We pray for our pastors and church leaders that you give them wisdom and strength as they shepherd the flock. Naway patuloy niyo po silang gabayan at bigyan ng tapang sa pagganap ng kanilang pong mga tungkulin. Fill them with the Holy Spirit that they may lead us according to your will. Para sa amin pong mga ministry workers at volunteers, dalangin po namin na kayo ang patuloy na magbigay sa kanila ng inspirasyon at kasiglahan at sa paglingkod. May they serve you with joy, commitment, knowing that their labor in the Lord is never in vain.
Panginoon, pagpalain niyo rin po ang aming mga programa at gawain sa simbahan. Naway ang bawat gawain ay maging kasangkapan upang mas marami pang makakilala at tumanggap sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas. May our church continue to grow spiritually and numerically as we reach out to the lost and make disciples in your name. Let us pray for the nation. Aming Ama namin na makapangyarihan, dinadalangin po namin ang aming bansa. We lift up our nation to you, asking your mercy and guidance. Lord, heal our land and bring about unity and peace among our people. Tulungan niyo po kaming magkaisa at magtulungan para sa ikabubuti ng lahat. We pray for our leaders that you grant them wisdom, integrity, and compassion. As they govern, naway ang kanila pong mga desisyon ay naayon sa inyong kalooban at para sa kapakanan ng aming pong mamamayan. Help them to lead with righteousness and justice, seeking the welfare of for every Filipino. Panginoon, sa gitna po ng pagsubok ng aming kinakaharap tulad ng kahirapan, krimen at katiwalaan, kayo po ang aming sandigan. Protect us from calamities and disasters and provide for the needs of our people, especially those who are suffering and marginalized. We pray for revival and spiritual awakening in our nation. Naway magising ang bawat puso sa katotohanan ng inyong pag-ibig at kaligtasan. Let your truth and righteousness reign in our country, and may every Filipino come to know you as their Lord and Savior. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Mga kapatid, habang tayo po ay nagwawakas sa gawain natin sa gabi ito, dalhin natin ang kapayapaan at biyaya ng Diyos sa ating puso at isipan. May the Lord bless you and keep you. Naway ingatan at pagpalain kayo ng Panginoon. May His face shine upon you and be gracious to you. Naway siya magbigay sa inyong liwanag, sa inyong landas, at ibuhos ang kanyang biyaya sa inyong buhay. As you go forth into the world, carry His love, grace, and mercy with you. God bless us all.